Halina't makinig sa bagong programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Ang Kaya Natin To, Kids! Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang titig tinawag. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang Ikaw ba ay bata? Kung ganoon, may karapatan ka. At kahit bata pa lamang tayo, ating alamin, ipagtanggol at itanghal ang ating mga karapatan. Dahil... Kaya natin to, kids! Good morning po sa lahat ng tagapakinig. Ang Kaya Natin To, Kids. So, linggo na naman at muli ninyong napakinggan ang pinakamagandang programa sa radyo tuwing alas 10 hanggang alas 11. Ang Kaya Natin To, Kids! Ayan, at makakasama po natin ngayong umaga ang ating tita na si Tita Mad Santiago at si Tito Nico mula sa Association for the Rights of Children in Southeast Asia. Ayan, ako. At ngayon namang umaga, sana marami tayong bata pero isa lang siya ngayon eh. Kasama natin ang magiting at mahusay na si Salome Nanyos. Yan, ikaw ay ilang taon na nga, Salome? 15 years old po. Ayan, 15 years old, mula pa rin syempre sa Quezon City. Okay, so Happy New Year everyone! Ang Kaya Natin To, Kids ay programa ng gawa ng mga bata para sa mga bata kasamang kababaihan at buong pamayanan. Sa tulong ni na Tita Mads at Tito Nico, ako ang inyong magiging broadcaster, reporter, writer, radio drama talent at marami pang iba. Wow, super talented, all rolled into one. Ha? Nako, ang programang Kaya Natin To, Kids ay daluyan ng edukasyon, impormasyon at diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, ng kababaihan at ng buong komunidad. Gayon din ang kanilang mga isyu at pakikibaka. At higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa pang-aabuso sa mga bata at paano ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Gayon din syempre ang maitutulong naming mga bata sa ating komunidad at sa buong pamayanan. E tingin mo ba, Salome, may magagawa kayong mga bata? Syempre, kasi Kaya Natin To, Kids! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Association for the Rights of Children. Ako, proud na proud ako dyan sa ating organisasyon. Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA. At syempre ng Gabriela Women's Party List. Sa pagkikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng DZXL 558 sa inyong talapithian. Talapihitan. Nabubulol na tuloy si Tito Nico. Oo nga. Okay. Mag-New Year lang, nabubulol ka na. Oo nga eh. Nabibigyan na rin ako sa Excited paputok mag-New Year. Oo, nako, nabibigyan na sa mga paputok. Ayun, kaya't halina't makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programang gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ang Kaya Natin To, Kids! pagmana ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang Ayan, good morning sa lahat ng ating tagapakinig. Nabubulol na rin tuloy ako. Oo. Ngayong napakagandang linggo ng umaga. Ngayon po ay ika-30 ng Disyembre. Aba, isang araw na lang, New Year na! Happy New Year everyone! Nako, papasok na ang bagong taon, ang 2013. Nako, Tita Mads, 2013 na naman at tiyak marami na namang magaganap. Oo nga, nako, Tita Mads. 2030 na. Hello guys, kamusta ang Pasko nyo? Aba, isang araw na lang at bagong taon na. Ay, nako, oo nga, Tito Nico. Nako, masaya naman ang Pasko namin kahit na alam mo na kahit na anong handa, mairaos lang ang Pasko. Krisis kasi, tamang-tama nga yung pinag-usapan ni na Tita Mads, Nanay Neri, at
At Agay, last Sunday, yung pasok ng Maralita. Pasko ng Maralita. Sorry, nabulol na din ako. Ayan, ano nangyayari? Ba't nagkakabululan tayo Nagkakabululan ngayong na linggo? tayo ngayon. Oo, totoo yan, Salome, no? Pero at least, no, kahit mahirap ang buhay, patuloy ang krisis, magkakasama nag-celebrate ng ngayong Pasko. Actually, nakakainggit nga kayo kasi kasama nyo yung mga pamilya nyo. Ako, yung nanay at tatay ko, wala nung Pasko, hindi nakauwi. Nasa US kasi. Oo, pero uuwi na rin ngayong January. Wow. Kaya binabati Wow. kong aking mudra at pudra. Marami na naman pasalubong. Gumaganon, di ba? si Mrs. Mamerta at Basilio Santiago. Namimiss ko na sila. Tanong ko lang, dahil New Year na, usong-uso na naman ang New Year's resolution. Correct, ito, Tama. Nico. Diba? Kasi magbabagong buhay na daw, bagong taon na naman. Oo nga. Oo, ano nga ba ang mga New Year's resolution nyo, Nico at Salome? Ako, New Year's resolution ko, siguro magtipid, ano? Ay, ganda yan. Magtitipid na ako, hindi na ako masyado gagastos. Hindi ka nakakain, ganun. Kakain naman ako. Siguro yung mga sakto lang. Sakto lang. Kasi Hindi wag magpapataba masyado. Oo, tumataba na kayo sa Hindi. Tito Nico, di ba? Yun na nga eh. Yun na nga eh. Kasama na rin yun dun eh. Baka New Year's naman palusot resolution mo ko. lang yung magtitipid, pero totoo magda-diet ka. Oo. Pwede Ano rin. pa New Year's resolution mo? Magiging focus na ako sa alarm clock ko. Kasi Oo. tanghali ka na ba nagigising? Oo. Naku, kung tanghali ka na nagigising, paano pa ako? Oo nga eh. Ikaw, Oh, Salome, anong Ako, New isa Year's lang talaga resolution? New Year resolution ko. Ano Yung gigising na talaga ako ng maaga kasi last year, nako, lagi akong late sa first subject namin. Kaya, ayun, Ala ka. medyo bumababa yung grade. Kaya, Hala. eto, ngayon, New Year resolution ko, gigising na ako ng maaga. Payo lang sa mga ka-friendship natin, gumising din ng maaga. Tama, lalo na, pasukan na ulit sa January 7, no? Tama. Tapos na ang mahaba-habang bakasyon ng mga bagets ng mga kids. Oo nga. Ako, tanungin nyo ako, ano yung New Year's resolution Oo nga. ko? Anong New Year's Ani? resolution mo, Tita Mads? Tita Mads. Ako, syempre, magsipag pa sa ating mga gawain kasi marami talaga tayong mga ginagawa para isulong yung karapatan ng mga bata. Oo At bonggang-bonggang dami niyan, 'di ba, ng mga activities. Oo Kaya nga eh. oo, 'di ba, kahit haggard, magsipag pa sa mga gawain. Bukod doon, syempre, mas mabigyan din ng time kasi uuwi na nga yung nanay at tatay ko. So, magkaroon kami ng bonding kasi nga na-miss ko sila. Oo nga. USA, ang layo eh. Oo, ang layo, 'di ba? Mhm. O siya, Nico, ano na bang So, magaganap? eto no, kaya sa mga friendships natin na nakikinig, kung kayo ay may mga talong o comments, maaari kayong tumawag at mag-text sa aming mga hotline number. So, ito, ang telephone number ay 822-2376. Para naman po sa mga Sun users, mag-text sa KN2K hotline sa 0942-374-3069. Ay, wait lang, Salome. Pwede rin nyo kaming i-text sa 0932-443-4752 para sa inyong mga tanong, komento at pabati. Go, Salome. At syempre, maaari nyo rin kaming makakwentuhan sa pamamagitan ng Twitter. I-follow nyo lamang po ang Kaya Natin To Kids. Pumunta lamang sa www.twitter.com/Kaya Natin To Kids at i-tweet nyo sa amin ang inyong mga katanungan, komento at pagtingin. At makikita nyo pa rin yung mga updates tungkol sa Kaya Natin To Kids sa Facebook page ng ArcSeya sa www.facebook.com/ArcSeyaChildRights. I-like nyo po ang mga page at mag-iwan ng mga mensahe o comments. At maaari niyo ring mapakinggan ang ating mga friendships, ang mga episodes ng Kaya Natin To Kids sa www.youtube.com/Kaya Natin To Kids. Ayan. Kaya sa mga friendship natin, sa mga kasama nating bata dito, yan, si Babab, si MK, at si Sarah. Hello sa inyo. Ayan. At sa mga tagapakinig, text lang, tawag lang, tweet lang, at i-like ang Kaya Natin To Kids. Pero, nako, ang ingay ni Babab, oh. Bago tayo tuluyang magtsikahan ngayong linggo, ika-30 ng Disyembre, time check muna tayo ang ating oras ngayong umaga, 10:12 ng umaga. Magbabalik ang Kaya Natin To Kids matapos ang ilang paalala. Anak,
Huwag na mag-TV. Nay! Anak, huwag na mag-electric fan. Nay! Nagtitipid tayo. Tipid ka nga ng tipid. Taas naman sila ng taas. Ito po si Teddy Casino ng Bayan Muna. Huwag nang dagdagan ang pahirap sa bayan. Ibaba ang presyo. Yan ang kailangan. Alam niyo bang umaabot sa mahigit 30,000 piso ang matitipid nating mga nanay kung eksklusibo nating bibigyan ng breast milk kaysa formula milk ang ating mga sanggol sa loob ng 1 taon. Kung kaya, naninindigan ang Gabriela Women's Party laban sa anumang hakbang para patampukin ang paggamit ng formula milk kaysa breast milk. Ito'y mga ngahulugan lamang ng karagdagang kita para sa malalaking kumpanyang gumagawa ng gatas habang ipinagkakait ang tamang nutrisyon para sa ating mga anak. Ito po si Kinatawan Luz Ilagan ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang pag-amyenda sa Milk Code. Ayan, welcome back sa Kaya Natin To Kids. Ito po si Salome kasama si Tita Mads at si Tito Nico. Balitang bata muna tayo para ma-update naman tayo sa ating panahon. Balita mula sa mata ng bata, Balitang Bata. Para sa balitang panahon, ang Cagayan Valley ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahina. Hanggang sa katamtamang pag-ulan, ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap na may dagli ang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan. Ang iiral sa buong kapuluan at ang mga baybaying dagat ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Mula sa Bata News Network, ito po si Salome Nanyos, nag-uulat para sa Kaya Natin To Kids. Kami ang mga tagapagmana. Oh, ayan. So, Tita Mads, ano ba ang pag-uusapan natin dito sa Kaya Natin To Kids ngayong araw? Balita ko, napaka-special ang magiging episode natin ngayon. Correct na correct yan, Nico. Nako ha, kasi ngayong araw, 31 ng Disyembre, ihahatid natin sa ating mga tagapakinig ang mga balitang pinag-usapan ha ng sambayanan nitong 2012. Sabi nga, 'di ba? Bago tayo maka-move on at makapagmuni-muni kung ano-anong ba ang mga gusto nating baguhin, yung mga New Year's resolution para sa bagong taon, yung 2013, dapat muna nating balikan ang mga kaganapan noong nagdaang taon o 2012. Ay nako, napakaganda niyan, Tita Mads. Pero totoo po bang ito na rin ang last episode ng Kaya Natin To Kids Season 2? Ay nako, Salome. Siyempre, last na talaga. Kasi patapos na nga ang 2012. Isang araw na lang, New Year na eh. Pero, alam mo, malay mo, di ba? Magkaroon naman tayo ng susunod na season. Season 3 Sana. next year. Sana, di ba? Para sa 2013. Ay, ang lungkot naman. Ba yan, naiiyak ako. Mamimiss ko ang Kaya Natin To Kids, pati na ang mga listeners natin. Mamimiss ko ang mga junior broadcaster. Oo nga, ako rin. Pero super proud pa rin ako kasi naging matagumpay tayo sa paglulunsad ng lingguhan nating programang pangradyo. At nakatulong tayo sa pagbibigay impormasyon sa ating mga tagapakinig. Di ba pinag-usapan natin dito ang kalagayan ng batang Pilipino? Kalusugan ng kababaihan at batang Pilipino. Budget para sa serbisyong panlipunan, edukasyon, at ang K-12. Oo, hindi lang yan. Pinag-usapan din natin ang kahalagahan ng pagpapasuso, panunupil sa karapatang pantao, lalo na sa kababaihan at bata. Prostitusyon, karasang pisikal sa mga bata at paano ang pagdidisiplina sa mga bata. So napagkwentuhan din natin ang kalagayan ng mga katutubong bata, yung violence against women and children, sexual education, epekto ng migrasyon sa mga batang naiwan ng mga Magulang. mga magulang.
Saka yung mga larong pambata, di ba? Oo. Napag-usapan din yan dito. At ang maganda dyan, marami tayong mga tito at tita, ate, kuya na nakakwentuhan dito sa Kaya Natin To Kids. E di, pasalamatan na natin. Ako, simulan natin kay Representative Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Wow. Party. Oo. Salamat. Salamat po si Tita Jack, Tita Ailek ng Children's Rehabilitation Center, Tita Melissa, Tita Queen ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns, si Teacher Nemia ang board ng Parents Alternative on Early Childhood Care and Development. Si Teacher Lita ng Batibot Early Learning Center na Yan, nakikinig tita sa ko yan. atin. Oo, Tita Tony Nico, hello po sa inyo. Hello dyan. Andyan Hi din po. hello, at si Teacher Libby rin. Ang Katribu, ang Alliance of Concerned Teachers, ang Migrante, ang mga magigiting nating guests, marami-rami to no? Mula sa Gabriela, sina Tita Jom, Tita Jert, Tita Obet, at mula sa Gabriela Women's Party, sina Tita Lana, Tita Pia, ang Center for Women's Resources, Tita Jojo. Sama ka na, samahan ng maralitang kababaihang nagkakaisa si Nanay Neri last Sunday lang. Si Doktora Pura Flor Isleta na wala ring sawang sumusuporta sa ARCSEA, si Regional Director o Tita Alicia Bonoa ng DSWD NCR, at syempre ang sikat na veteran ng theater actress at women's rights, children's rights advocate na si Tita Monique Wilson. At nako ang gwapong-gwapo na si Congressman Teddy Casino na Yes. take note friends tatakbo sa Senado sa 2013. Wow, 'di ba? At gustong magdala ng pagbabago at new politics sa Senado. Yan, nataos puso po namin nagpapasalamat po kami sa inyo mula thank po sa you. aming mga puso ang Kaya Natin To Kids. Yan, thank you very much po dahil marami kaming natutunan at nalaman mula sa inyo. Oo nga, no? Biruin mo yun, Salome at Tita Mads, no? Mula Hulyo nang magsimula tayo dito sa KN2K hanggang ngayong Disyembre, ang dami nating napag-usapan, no? Marami talaga. Very true yan. Palakpakan naman natin ang ating mga Palakpakan sarili. na! Wow! Galing talaga natin, diba? 6 na buwan. Tama. At kabilang na syempre ang mga kasamahan nating mga kids na naging broadcaster, radio drama talents, reporter at writers. At pasalamatan natin ang malaki ang mga tita at tito mula sa pagsasanay sa atin kung paano maging broadcaster. At mahusay na mga theater artist hanggang sa linggo-linggong paggabay sa atin dito sa ating programa. At syempre, si Tita Jang Monte ng GWP. Tita Jang, linggo-linggo niyong kasama, no? Tama. Kasi Nakakamiss bakasyon na talaga siya. At At syempre, walang iba kundi ang pinakamaganda nating kasama ngayong anchor si Tita Man. Wow, thank you Pinakamaganda kasi Yeah. syempre si Nico yung isa, no? Hoy! Oo, si Tito Nico. At syempre si Tito Carl. Oo, Tito Carl, miss ka na namin. Correct. Sana nakikinig siya ngayon. Oo, nasa Tama. summer siya Hello summer kay Tito Carla Bagala. At syempre, ito kasama din natin ang poging-poging si Tito Nico. Ay, Alden yes. Richard daw. Oh, ganon? At syempre si Tito Rodel. Oh, pogi-pogi na Tito Yes. Rodel. Hi, Tito Rodel. News. Oo, at syempre yung rin natin, kasama namin sa ARCSEA, si Tita Le. Hi, Tita Le. Okay, Tita Le, Tita Ang ating Le. magandang Yung- buntis. At yung iba't iba pang maraming nating tito at tita. Correct, na tumutulong sa atin linggo-linggo. Nako, teka, tama na muna. Baka mamaya, sobrang pasasalamat, sobrang drama natin, mag-iyakan pa tayo dito, ha? Oo nga. Maya-maya na tayo mag-iyakan. Sapagkat, babalik Tuliyok, tayo. tuliyok. Mamaya na yan sa Lume. I-reserve mo yung iyong may luha na aluha. Correct. Magbabalita pa kasi tayo ng mga hitik sa kaganapan na 2012 bonggang-bongga. Bongga talaga. Correct. Ito. Ah. Wagas ito. Pansamantala, station ID muna po tayo at papapakinggan natin maya-maya lang ang isang awitin. 558 DZXL. Bakit nga ba di mabubuhay ang bayan kung walang kababaihan? Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan. Bakit nga ba nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima ng galupitan, karahasan, pilit tayong dinadapa. Isang bilyong babae ang babangon. Ito
Kids. Ako nga po pala si Salome Nanyos. Ang inyong napakinggan ay isang awitin ng mga kababaihan, ang 1 Billion Rising. At ito yung ang title nun, Salome, isang bilyong babae ang babangon. Sorry. Ikaw talaga. At team song siya ng 1 Billion Rising Philippines. Correct. Yun na yun. Okay, ako naman si Nico. Nandito pa rin. At ako pa rin, syempre, ang inyong tita Mad Santiago mula sa Arxea. Okay. At ayan, wait lang, may tatanong ako. Tita, ano po ba yung mga balitang babalikan natin ngayon? Naku, marami-rami yan eh. Pero bago yan, mga pabati muna tayo. Ating screen, Happy New Year sa Sabado Family dyan sa Taytay Rizal. Hello po sa inyo, Happy New Year. Kay Third, Gibeon, Andrea, at kina Tito Don. Hi, Tita Don at Tita Dory. Tita Dory, magpatuloy ka ng iyong pagpapagaling, no? Happy New Year sa'yo. Nico, basahin mo yung mga dama. Maligayang pakikinig dyan sa Ulandes, lalo na kila Teacher Libby, Teacher Lita, na abalang-abala sa kanilang negosyo ngayong Happy New Year sa inyo. No? Negosyong prutas. May prutasan ang mga lola mo. Kagawad yan ng Ulandes. nga pala, Teacher Libby, kagawad po ng Ulandes. Ng Barangay Industrial Valley Complex, Marikina City. No? Babati, Happy New Year kina Andrea Nicole, Jessie Palar ng Taguig. Nakikinig po kami sa inyo. Mabuhay po kayo. Ayan, maraming salamat. Thank you, Andrea Nicole at Jessie Palar. Pakibati rin daw po, Francisco family. Mula na taga Camarines Sur. Wow, salamat. Nakikinig din sila. Mula kay Leonie ng Batangas. Happy New Year po, Francisco family at kay Leonie. Happy New Year din sa Olvido family dyan sa San Mateo Rizal, lalo na kila Nanay Abeng. Wow, hello Nanay Abeng. Buboy, Mama Aging. Mama Aging, oo. Mama Aging. Na nakatutok pa sila ngayon sa KN2K. Oo, masugid natin talagang tagapakinig. Maraming salamat. Maraming meron salamat. pa At Salome. yan, happy 2013. I wish you all the happiness, more blessing on your program from June ng Bulacan. Wow, thank you po. Salamat, Thank you sa June. support. Oo, salamat sa suporta, Sir June ng Bulacan. At meron din ako mga gustong batiin kasi nakikinig din yung mga kamag-anak ko ngayon. Tama. Hello po sa Santiago at Tripoli family sa Caloocan. Yung pinsan ko kinasal kahapon. Congratulations ulit kay Ate Rowena Tripoli at sa kanyang napangasawa na si Kuya Randy at sa mga pinsan at tita at tito ko na nakikinig, pati sa mga kapatid ko. Pabati lang Pabatiin ko po si Nadico Ariel, si Ate Emily, ang mga anak nila, si Alan, si Berna, si Aldrin, anak ko yan, si AJ. At gayon din, ang Sangcorodel ko, kapatid ko rin yan, si Ate Chela, ang kanyang asawa, ang kanilang mga kids, si Claire, magandang si Claire, si Anika, at si Hana at ang kanilang mga kasama sa bahay. Hello po sa inyo. Happy New Year! Yes, Happy New Year. Meron kayong mga gustong batiin? Ako yung aking dyan sa Novaliches, mga nakikinig. Taga dyan ako. Yan. Alam nyo na ako sa inyo, advance. Alam nyo na ako sa nakatira si Tito Nico. Pwede nyo nang i-stock. Pwede nyo nang i-stock. Tama. Ikaw, Salome, baka meron ka nang gustong batiin. Binabati ko po yung family Nanyos, family Betizon, at yung family Orpesa and family Veran. Yun, lahat ng family ko, binabati ko po. At yung binabati ko po pala si Ate Divine Ainley, birthday niya po kasi nung 28. So, belated happy birthday po. Tsaka, Merry Christmas din po and Happy New Year sa lahat ng mga tiga si Chumiltar. Yun. Ito pa, pahabol pa. Sige, sa meron Cabrera family dyan sa UP Diliman, no? Nakikinig din sila dyan. Ang Cabrera sila family. Tito Noel. Yan. Ay, pasalamatan na rin natin ng Board of Trustees ng Arxea. Oo, diba? tama, Para mamaya, okay. hindi na tayo mabitin. Hello po at Happy New Year at salamat po sa inyong suporta para sa mga Board of Trustees ng Arxea, sina Professor Yoli Eldama, si Tita Hazel Dizon, si Attorney Kat Castillo, si Kagawad Libby Dipon. Vice President natin Busy siya yan. ngayon. Si Tita Misty Lorraine na lagi ding nakikinig sa atin, ating treasurer yan. Si Nam Tien Pham at si Dr. Sylvia de la Paz. At may nag-text mula kay
Tita Raya. Nako, Happy New Year daw. Nakikinig sila ngayon. Yes. At ang kanyang mga anak, hello, Happy New Year kay Kima, estudyante yan ng PAI. At si Mandy, hello Kima at Mandy, Happy New Year. Hello, Happy May New pahabol pa, Salome. Basahin mo nga. Merry Christmas and Happy New Year from Aya, Noy Noy, Del and June. Yan. Merry Christmas and Happy New Year Merry Christmas, po. Happy New Year. Binabati ko rin pala si Aya Cartagena kasi dapat kasama natin siya ngayon. Wala siya. Dahil binyag niya ngayon. Nakalain mo yun? ano? Diba? Happy christening kay Aya. Aya. O siya, sige, bago pa humaba, di simulan na natin ang ating balitaktakan, ng ating kwentuhan ngayong araw. Usapang Bata! Usap tayo, kids! Ayan, simulan natin sa mga bagyo. Okay lang ba sa inyo? Oh, Oo naman po. Ang start talaga natin, bagyo, di ba? Oo, bagyo. Masaya. Tama. Naku, Diyan maraming nasasawi sa bagyo, no? Correct. Oo, hindi ito magandang simula pero nangyari talaga, kailangan natin iulat. Okay. Alam nyo ba, Salome, Nico at sa mga tagapakinig natin na itong taong 2012, maraming bagyong dumating. Pero dalawa actually yung talagang malakas at nagdulot ng pagbaha. Pero yung isa nga doon hindi bagyo eh. Dulot yun ng hanging habagat Oh. na nagdulot ng matitinding baha at kung tawagin nga natin ay bahagat, 'di ba? Oo, bahagat. Oo, bahagat Tama. at puminsala sa libo-libong mamamayan sa Metro Manila at mga karatig na lugar. At syempre, itong bago lang, no, yung bagyong Pablo na sumalanta naman sa mga kababayan natin sa Mindanao, lalong-lalo na. Diyan talaga, no? Oo, Kay Christmas pa naman. Correct, sa Davao Christmas na pala. Oriental. O, anong masasabi nyo rito? Salome, ikaw? Ay ako, sobrang po talaga nung habagat na yon. Kasi yung kami po kasi nakatira sa may Riverside. So nabaha po talaga kami. So 5 days, siguro tama, 5 days po kaming tumira sa court lang. Yun, tiisan, siksikan, dami. Oo, Daming alaala niyang iniwan. Actually, yung alaala ng bahagat, parang nagbalik din sa alaala natin ng Ondoy, Ondoy, no? oo. Antindi. Ikaw, Tito Nico, ano masasabi mo? Nakakalungkot kasi ito nga, Christmas, siyempre isipin mo yung mga pamilyang nasalanta, no? Correct. Maraming nawala ng miyembro Ng sa pamilya, no? oo. Tapos meron ding pamilya na as in totally naglaho sa mundo dahil lang sa ganung habagat, no, sa mga Pablo. Oo, sa 'di ba? Pablo, Dami dyan talagang sa- namatay. Mhm. At talagang nakakagigil din kasi Oo. ang dahilan talaga niyan din yung nasisira talaga yung ating kalikasan, Oo, no? kalikasan talaga. Dulot yan ng malalakihang pagmimina. Oo. Yung mga foreign mining companies na flash flood at todo-todo talagang pagbaha. Kasi nung bumaha sa Pablo, hindi lang tubig malalaking mga bato. Oo, halos Diba? naiwan dun sa kanilang barangay, puro bato-bato na lang na malalaki. Correct. Oo, kaya nakakalungkot. At Sobrang syempre, dapat din talaga magising yung gobyerno Oo. na gawan talaga ng hindi lang response no, sa panahon ng meron ng disaster, kundi paano din talaga yung mitigation, yung sinasabi natin sa Lume na paano maiiwasan, 'di ba? Dapat may ganyan, may mga disaster training. Kayo ba sa Lume may ganun sa barangay nyo? Opo, meron po. Kaso nung dumating yung bahagat na yun, hindi agad naka-response yung mga disaster sa amin. Hindi agad sila nakapunta sa namin para tumulong. Oo, minsan kasi sa mga lokalidad, sa mga barangay, mga local government units, ang problema naman din nila kasi minsan pondo. Opo. Kaya siguro maganda sa Yun nga ating po yung kulang sa barangay namin. Oo. Wala pong pondo. Tapos yung barangay po namin wala pang sapat na gamit para Oo. pang rescue, no? pang rescue. Oo, tsaka dapat talaga ponduhan din ng national government yung mga mitigation o iwas, no, dun sa mga sakuna. O, ito naman, nako, nakakalungkot talaga yung mga ganyang balita. Pero, ang maganda dyan, ang napaka-positibo, ay nakakita rin natin, no, yung pagtutulungan ulit ng mga Pilipino.
'Diba? Kasi nung panahon ng habagat, nung panahon ng Bagyong Pablo, marami talagang mga sumuporta, nangalap ng mga suporta, ng mga resources, at nag-volunteer, no? Doon sa pagtulong sa mga nabiktima. Bahagi dyan, syempre, yung mga nag-volunteer at mga tumulong sa Task Force Children of the Storm, kung saan kabilang din ng ARCSEA at kasama niya ang CRC, ang Salinlahi, ang PAI at ang Batibot. At syempre, ang tumulong din ang mga daan-daan, libo-libong mamamayan na nag-volunteer at tumulong sa Lingap Gabriela. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat. Yun. Ano pang meron, Nico? Ito, Tita Mads, ang susunod nating newsmaker ay ang pagkakapasa ng RH Bill sa Kongreso at pati sa Senado. So, nilatsada talaga ito ng ating mga mambabatas nito lamang Disyembre sa kabila ng pagtutol ng Simbahang Katolika at iba pang grupo. Ano ba ang masasabi ninyo dito, mga friendships? Ikaw, Salome. Salome, ano raw masasabi mo sa pagkakapasa, no? Batas na. Hindi ako pabor kasi hindi naman kailangan pigilan yung pagkakaroon ng maraming anak ng mga kababaihan. Dahil karapatan din naman ng mga kababaihan na kaya nga sila babae dahil yun nga, tsaka sa pamamagitan, hindi naman sa pamamagitan ng pagkontrol sa populasyon, uunlad ang ating bansa. Yun. Alam mo, tamang-tama yung sinabi mo. Kasi, i-share ko lang sa inyo at sa ating mga tagapakinig, yung paninindigan din ng Gabriela Women's Party. Actually, talagang agree din talaga ako doon. Kasi, silang botohan kasi, bumoto sila ng yes. Pero, may reservations. Bakit? Yung binabanggit ni Salome kanina, na tama naman talaga na dapat magkaroon ng access, no, yung kababaihan na nasa reproductive age, yung mga maaring mabuntis, yung mga buntis at mga kapapanganak lamang, no. Ayun, at sinasabi nila na tama naman ito, magkaroon talaga ng access. Dahil karapatan nga ito tama ka, Salome, karapatan ito ng kababaihan. Pero may reservation dahil yun nga, hindi naman talaga sagot, no, sa kahirapan yung population control. Actually, ayaw natin yan. Kasi kahit marami ang populasyon, kung binibigyan lamang, no, ng sapat na trabaho yung mamamayan, may lupa yung mga magkasaka, hindi naman talaga maghihirap. So, hindi ito excuse, no. Ginagawa lang kasi itong lusot, no, ng ating gobyerno para takasan, no, yung totoong issue, yung pagsagot talaga sa kahirapan. Pero bago yan, mukhang magpapasok tayo ng balita, no? Napakahalagang balita ito mula sa Malacanang ata. Tito Rodel, anong sabi? Maya-maya daw po babalikan natin. Sige, ano pa ba mga balita natin? Salome, may share ka pang balita? Ang isa-share ko pong balita ay yung pangyayari na nakakainis. Kakainis? Ano yan? Nung July 24, 2012, nakapag-bail si dating Pangulo at ngayon kongresista na, si Gloria Macapagal Arroyo. Kasi 'di ba nakakulong siya sa Veterans Memorial Medical Center dahil sa electoral sabotage. Sabotage. Yun. Sobrang inis talaga ako kasi hindi naman po dapat siyang nakalaya kasi 'di ba sabihin na po nating tao siya pero mali na pinalaya siya kasi sa sobrang dami niyang ginawang kasalanan, doon na lang sa pagkakakulong sa kanya, doon niya na lang mababayaran yung kasalanan niya. Kaya hindi ako pabor na palayain si dating Pangulong Gloria kasi kasi 'di ba syempre ang dami niya na talagang nagawang kasalanan. Dapat pagbayaran. Dapat niya pagbayaran yung kasalanan niya. Kasi bukod sa pangungurakot, matindi rin yung issue, no, ni dating Pangulong GMA at kongresista ngayon na ang tawag dito yung pagpaslang, no, mga extrajudicial killings, pagdukot sa mga aktivista, yung mga gusto ng pagbabago. Yan. Papasok na ba yung ating report? Wala pa, no? Sige, maya-maya lamang po. Kaya yon, dapat talaga si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay maibalik, no, sa kulungan. Dati kasi nasa Veterans Memorial Medical Center siya magbayad. Sige, ano pa ang mga balita natin, Tito Nico? Ito naman, mga friendships, Tita Mads. Ang kagulat-gulat na balita na na-impeach si dating Supreme Court Justice Corona nitong April 29,
In fairness, ang tagal pinag-usapan ito sa Senado ha. Halos 143 days of trial at buong bayan talaga ang tumutok. Ano masasabi ninyo? Ay nako. Ikaw muna Salome, sige. Ano masasabi mo kay pagkaka-impeach sa dating Supreme Court Justice Corona? Ako, dito masasabi ko lang sa kanya, tao siya pero walang, para siyang, puppet. 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 Alam nyo ako, masasabi ko lang, syempre, yung mga nangungurakot, dapat talaga hindi na nanunungkulan sa ating gobyerno, sa bansa. Pero, ginamit din kasi talaga siya para magpapogi din si Presidente Noynoy. Oo nga. Diba? Kaya talagang parang biktima din si Corona dito. Parang makikita mo yung naging parang hatian sa gobyerno nung dating mga kaalyado ni Gloria kasi kilala siyang kaalyado ni dating PGMA, no? At syempre, yung mga kaalyado ngayon ni Presidente Noynoy na parang nagkaisa para siya, i-overthrow siya o impeach siya. Kaya parang naglalaro-laro lang sila, no? sa gobyerno natin. Walang kamali-malay ang mamamayan na oo, tayo naman. Parang, tama yan. Sige, kurakot. Ganyan. Pero totoo naman. Marami din naman talagang mga kurakot. Hindi lang naman din si Supreme Court Justice. Marami dyan sa gobyerno. Kaya, no? Mga bato-bato sa langit. Tamaan. Huwag magagalit. Ano pa mga balita natin? Ako. Ayan, meron pa tayong... Meron ka pa ba dyan, Tito Nico? Oo, marami pa tayong balita. Pero pansamantala, magbe-break muna pala tayo, no? Station ID po muna tayo ulit. Happy New Year ulit sa lahat ng nakikinig. 558 DZXL. Ang demolisyon ay nangangahulugan ng dislokasyon. Para sa mga bata, nangangahulugan ito ng paghinto sa pag-aaral, pagkawalay sa kaibigan. Ito po si Kinatawan Emmy de Jesus ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang demolisyon at manindigan para sa on-site rehabilitation ng mga maralitang tagalungsod. Ayan, at nagbabalik tayo dito sa kwentuhan ngayong umaga. Ako nga po pala si Salome Nanyos at kasama ko po si Tita Mad Santiago at si Tito Nico. At ito pa ang isang newsmaker, ang pinag-aagawang Scarborough Shoal ng Pilipinas at China. Ano ang say ninyo dito mga friendships? Ayan, si Tita Mads. Nako. Ang masasabi ko lang, ayon naman talaga, di ba, pag estudyante ka, pinag-aaralan natin yung geography, di ba? Tama. Teritoryo talaga ng Pilipinas, Pilipinas ang China. Pero, syempre, 'di ba, meron ding mga interest, no? Yung China, kaya siguro niya inaagaw kasi mayaman ang Scarborough Shoal sa langis, 'di ba? Bonggang-bonggang yaman 'yan, kaya nagkakaroon ng pag-aagawan. Pero ang problema, tayo kasi hindi naman natin gigirahin yung China. Wala naman tayong sapat na kakayaan, Diyos ko, 'di ba? Dami nga naghihirap sa atin. Pero ang problema, ang US, ang gobyerno ng US, nakikialam. Parang parang pinag-aaway yung China at yung Pilipinas. At ang nakakatakot dyan, tayong maiipit, tayong gigirahin. Good luck na lang talaga good luck sa atin. Nakakatakot, diba? Nakakatakot talaga yan. Oo. Ito, may newsmaker ako. Pero bago yan, pabati muna ulit. Nako, si Tito Eslao, nagtatampo, nag-text. Hindi raw natin siya binabati on air. O nako, Tito Eslao, at sa iyong pamilya, Happy New Year. Tito Eslao, yung isa sa mga trainers dun sa... Okay, Happy New Year. Oo, Happy New Year, diba? Salome, Tito Eslao. At nag-text din si Teacher Libby Dipon, Kagawad Libby Dipon. Sabi niya, meron siya kang mahalagang schedule ngayon, pero pabati daw, malaya at mapagpalayang bagong taon sa lahat ng bumubuo ng ARCSEA at syempre sa lahat ng nagtataguyod sa karapatan ng mga bata. Congrats at mabuhay kayo. At ito, regular natin talagang nakikinig
Si Leo ng Caloocan, sabi niya, binabati ko ang Kaya Natin To Kids para sa matagumpay na pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng walang pagod na pagbibigay ng impormasyon hinggil sa kalagayan ng mga bata at ng bansang Pilipinas. Linggo ninyo kaming pinapasaya dito, walang sawa kaming sumusubaybay at nakakalungkot dahil last day na ng program. Mamimiss ko ang magagandang boses ni na Tita Jang, Tita Mads, Tito Nico at syempre lalo na ng mga bata. Merry Christmas at Happy New Year. Ayan, salamat sa iyo, Leo ng Caloocan. At may pagbati pa, Salome, babasa naman. Ayan. Yung Maraming pangalawa? salamat po sa pagbati kay Andrea Nicole. Natuwang-tuwa na narinig ang pangalan niya. Nako. Yes, Nakatutok po Nicole. sila ngayon sa KN2K from Jessie ng Palar Taguig. Ayan. Wow, Okay. thank you. Thank you po Hello, ulit. Nicole. Thank you sa Sila pag-support. kanina, Ayan, sila tama. kanina yung nag-text, si Andrea at Nicole. Salamat sa Okay, inyo. salamat, Nicole. Ito na, pasok na tayo sa ating susunod na newsmaker. Nako, ito, bagong-bago lang din. Oo. Yung natalo, no? Oo. Si Kongresista Si Manny Manny Pacman Pacquiao. Pacquiao. Sa laban niya kay Juan Marquez. Manuel Marquez. Nakakalungkot din yan. Ano masasabi mo dyan, Nico? Diyan masasabi ko lang dito kay Pacquiao, sana magretiro na lang siya sa Sa pagboboxing? Oo, Bakit para naman? Magpatuloy na lang siya. Mayaman na naman siya. Marami na siya. Correct. Oo, Tama million yun, Wala tama hindi yun, niya tama. kailangan lumaban. Marami na rin siya siguradong business dyan na pinapatakbo. Correct. Marami nga siyang Siguro, bahay, di ba? mas maigi sa kanya, ikatutuwa ng bayan ang pagtulong sa mga may hirap. Ay, oo, kasi 'di ba kongresista nga siya ng Kongresista Sarangani, tama no? Tama, Sarangani. Oh, Sarangani, kaya dapat paglingkuran yung Paglingkuran mamamayan na ng lang. Sarangani province. Mm. Salome, may balita ka pa ba? At ito pa, Tita Mads, yung balita na nagtapon daw ng toxic Yeah, toxic waste ang mga sundalong kano na yamang tubig ng ating bansa sa pamamagitan ng Malaysian-owned Land Defense Marine Asia Incorporated. Yung Philippines o GDM, nakakatakot ito kasi delikado talaga sa kalusugan, lalo na sa mga bata. Tita Mads at Tito Nico, ano po ba yung masasabi natin dito? Diyan hindi ako sang-ayon dyan. Yung basta na lang tayo tapunan ng mga toxic waste na yan, ano? Ang harsh, di ba? Oo, sinisira yung yamang dagat natin. Correct. Tama. Tsaka dito yung imbis na pangalagaan natin yung likas na yaman natin na pa tayo napapasukan pa ng mga Dumi, Kung no? Mula ano-ano. sa ibang bansa. Imported na dumi, nakakatakot. O sige, ma'am, puputulin muna natin sandali yung ating kwentuhan. May papasok lang na mahalagang balita mula sa Malacanang. Pakinggan po natin sa Line 9 ang ulat mula kay Deo de Guzman. Tamang Mads, nandito ngayon ako sa Palasyo ng Malacanang kung saan ay nagbibigay ng briefing ang mga opisyal ng Department of Health, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection kay Pangulong Noynoy Aquino para ma-update ang Pangulo sa mga ginagawa ng mga nabanggit na ahensya sa paghahanda ng pagsalubong ng bagong taon. Ngayon ay nagsasalita ang Department of Interior and Local Government o DILG, particular si Undersecretary Rafael Acosta, kung saan ay sinasabi niya yung mga ginagawa ng DILG sa paghahanda ng nasabing ahensya sa bagong taon. Pakinggan natin ang ilang bahagi ng paghahanda o ng briefing dito sa Malacanang. While the PowerPoint is still being prepared, the Bureau of Fire Protection has been conducting a intensified campaign against the use of illegal firecrackers. Even the regulated ones. The Bureau of Fire Protection would like to appeal that the ban of firecrackers because isa rin po ito sa mga major causes ng sunog natin. And we would later on, sir, papakita po namin yung comparative as far as the NCR and as far as the NCR and nationwide fire statistics is concerned. We have this Oplan Paalala or Oplan Iwas Putok wherein kinakampanya nga po natin ang pag-discourage nitong paggamit ng mga firecrackers. And as mga innovations din na ginagawa ng mga Pilipinos, meron pa rin po tayong isa sa mga ito pong tinatawag nating Sky Lantern. Although hindi po siya kasama sa firecrackers, but ito po ay isa rin sa mga nakikita natin na delikado.
So, pakita po namin dito, sir, ang comparative fire incident po natin involving fireworks and pyrotechnics as far as NCR is concerned. In the year 2010, we have 10 fire incidents. And then in 2011, 8. And then ito po na 2012, hindi pa rin po tapos, 3. And the total damages sa 2010 po, we have 50. And then in the 2011, we have 28,000. Ito pong sa 2012 is 1.5. Damages, ano ba yung 50,000 what? Worth of properties. Pesos. Ito po kasi, sir, is... excuse me. Mali yata yun. NCR, 10 fire incidents related to fireworks. Ganun, di ba? Fireworks, yes, sir. Tapos sa 10 yun, ang halaga nila, ano lang? 50,000. 5,000 lang yung dwelling. Hindi po, sir, totally. Ang inano po namin is firework related, but it doesn't mean na house yung damage lang po ang hindi naman po totally gutted yung bahay. But 10 incidents, even if it were just 10 houses, at that was 50,000. 5,000 lang yung damage on average. But ano lang to, sir, it's not the bahay talaga, sir. Yung mga maliit lang na sunog. Okay, can you just bet your figures again? Check it. Yes, sir. And to continue, sir, next slide, please. This is the BFP-wide. We have a records of 50 in 2010, amounting to 3.9 million or more. And then in 2011, we have 14.6 million. And then in 2012, we have 2.2 million. And injured in 2010 is 5. In 2011, we have 2. In 2012, we have 1. We would like to correct also the notion doon po sa Quezon City that it was not a fire-related incident. It was electrical in nature. And then killed in 2011 is 1 and 0 in 2012. We also implemented our campaign as far as fire safety is concerned. In fact, we started it last November pa rin, sir. And magkaroon din po kami ng motorcade ng mga fire trucks to include the volunteer fire brigade para magkaroon po tayo ng collaboration with them because they will be the first responder as far as pag nagkaroon ng sunog. Okay, excuse me. Can I have the previous slide? Hello, kasamang Deo? No, yes, kasamang Mats. Tinanong ko si kanina ni Pangulong Rene Aquino yung halaga nung nasira, nung sunog ay sinasabi ng Bureau of Fire Protection ay umabot lamang sa 50,000 noong 2010. Pero 10 yung mga nasunog, ibig sabihin na kinukwestiyon ni Pangulong Aquino kung tama ba yung kanilang computation dahil kung bahay nga naman ang nasunog, imposibleng napakaliit, no? Oo, napakaliit, tama. At yun nga, tinitingnan ngayon ni Pangulo Aquino itong comparative fire incident involving fireworks and pyrotechnics kung saan ay yung buong noong 2010 ay nakalagay dito ay 50 yung naitala. 2011 ay 56, 27 ng 2012. Ibig sabihin ay bumaba ang bilang ng fireworks incident fires fireworks related fires dito sa bansa noong ngayong taon na ito. Sige, kasamang Deo, babalikan na lang namin ikaw mamaya, no? Maraming salamat po kay kasamang Deo de Guzman. Yan ang ilang bahagi muna ng briefing dito sa Palasyo ng Malacanang sa mga paghahanda ng gobyerno sa pagsalubong ng bagong taon. Magbabalik sa karagdagang balita. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, RMN. DZXL Report. Okay, so ayan, babalik tayo. Salamat po kay kasamang Deo para sa ulat. Mamaya babalikan natin siya sa ilang pang kaganapan, no, sa briefing sa Malacanang. Sige, ano pang ating mga balita? Nako, ito Salome. Balita ko talagang nag-ingay din, no, yung pagkakapasa ng cybercrime bill na naging batas na, no? At talagang marami ang tumutol, nagprotesta kasama yung Gabriela Women's Party. Pero dahil Siyempre, dahil din dun sa pakikipag ng
ng Gabriela Women's Party List, pansamantala munang hindi ipapatupad yung cybercrime law. Oo, may temporary restraining order. Oo, dapat ano lang. tingin mo dyan, Nico? Hindi naman talaga dapat ito ipatupad dahil sa bill na ito, lalong ginagawa nilang pipi ang mga tao. Pipi ang mga tao. Pipi. Ginagawa nilang pipi ang mga tao. Correct, sabi nga. Sila ang karapatan magbahagi ng kanilang mga hinalaing. Oo, sabi nga martial law kasi ang sabi dyan sa cybercrime law, kapag sabi ka ng yung pagtutol, nagpahayag ka ng pagtutol mo sa gobyerno, kunyari kay Presidente Noynoy, kakasuhan ka, delikado talaga. Kaya maigi na rin. Dapat mapigilan niyang cybercrime. Tama. Okay, ano pang ating mga newsmakers? Ito, ang lulungkot naman ng newsmakers natin. So, masaya, no? So, kanina binanggit na ni Tita Mads, nag-file ng Certificate of Candidacy si Representative Teddy Casino noong October 2012. Masaya ito kasi iba ito Iba kaysa sa mga traditional politicians na paulit-ulit nang nasa posisyon. So, nagpapalit lang sila ng mga titulo. Yan yung magkakamag-anak pero siya lang mayor, sila ang congressman, sila ang senador. Ay, nako. Salome, ano masasabi mo dyan? Idol ko yan si Tito Teddy Casino. Kaya, yan. Masasabi ko lang siguro sa tulong niya masuunlad yung ating bansa. Kasi priority niya ang mga maralita. Kaya talagang asahan natin na malaki ang maitutulong niya. Mga fans kayo fan ako niyan, idol ko yan si Congressman Teddy Casino. Sige, Salome, ano pang balita? Ayan, dahil masaya ang balita mo, Tito Nico, ito naman yung malungkot. Dalawa ang pinag-usapan talaga na namayapa ngayong taon, si dating DILG Secretary Jessie Robredo at syempre yung idol nating comedy king na si Tito Dolphy Quezon. Oo nga, nakakahinayang. Pinapanood ko lagi mga palabas niya, lalo na yung Home Along the Riles, yung bata pa ako. Parang nakabawas din sa kasiyahan ng Pilipino. Kasi talaga nagpasaya siya ng maraming Pilipino. Wala na si Tito Dolphy. Pero hindi lang silang namayapan nitong 2012. Nako, yung dating beauty queen at makabayan officer na si Miss Maita Gomez na mayapa rin. At ang Batikan at talagang mahusay na people's lawyer na tumutulong at nakikipaglaban para sa karapatan lalong-lalo na ng mga political prisoners, si Attorney Romy Capulong na mayapa din. Ano pang balita natin? Ako meron. Nilunsad na o nilaunch na yung 1 Billion Rising Philippines. Isang kampanya ito para itigil na ang karahasan sa mga kababaihan at mga bata. Kasi 'di ba, lagi na lang maraming mga biktima ng kababaihan at mga girls, no, mga batang babae ng pandarahas, lalong-lalo na ng panggagahasa. Kaya nilunsad o nilaunch yung OBR Philippines sa pangunguna yan na nina Tita Monique Wilson ng New Voice Company kasama ang Gabriela Women's Party at ang buong task force 1 Billion Rising Philippines. Kasama ang Arsea dyan. Yes. Yan, masaya na ako. Palakpakan natin ang mga sarili natin kasi kasama tayo dyan. Ayan, at sa February 14, 2013, sama-sama, sabay-sabay na sasayaw ang mga kababaihan, pati mga lalaki at lahat-lahat na pati mga bata. No? Dito sa Manila, gagawin yan sa Tomas Morato. Magkita-kita tayo dyan, ha? February 14. Correct. At sa ibang lugar pa sa Pilipinas, mangyayari din yung pagkasayaw. At sa buong mundo, kasi global campaign ito. Tama. Sige, ano pa, Salome? Panghuli nating balita ngayong 2012. Mukhang nakakalungkot to no? At yan, ito po Tita Mads at Tito Nico, panghuli na at malungkot pa din yung balita na to. Patuloy pa din ang paglabag sa karapatang pantao, lalo na sa mga bata. Ayon sa Children's Rehabilitation Center o CRC, mula January hanggang October 2012, 12 na yung pinatay at 2 na yung ginahasa. At 7 ang inakusahang miyembro daw di umano ng NPA. At ang mga suspect o may sala ay yung hindi kafgu. Kung hindi kafgu, no? At yung Armed Force of the Philippines di umano. Grabe na talaga tong balita na to. At sa bilang na binigay ng Children's Rehabilitation Center, hindi pa kasama yung huling yung nabiktima ng massacre sa Mindanao. Yung tribo ng Blaan, yung Kapyon. May mga bata rin at buntis pa yung isa, no? Yung nanay na pinatay. At dahil yan sa pagmimina, dahil tutol sila sa pagmimina,
pinatay sila. Ay, At nako, marami ring balita ng mga mararahas na demolisyon ngayong 2012 tulad na lamang sa Silverio Compound tsaka sa Corazon de Jesus. Oo. Yan, di ba? Talagang matindi ang karahasan sa mga bata, kababaihan at buong pamayanan. Nakakatakot. Nako, Nico, ano masasabi mo? Grabe, no? Grabe talaga ang taong 2012, ano? Ang dami pala nangyari. Oo nga, nung binalikan natin yung mga balita, nako, parang napagod ako. Nakakalungkot, parang nawalan tuloy ako ng pag-asang gaganda pa yung buhay at kinabukasan naming mga bata. Naku, wag ka namang mawalan ng pag-asa. Siyempre, dapat laging positive, 'di ba? Kahit positive. Bagong taon pa naman, dapat positibo tayo. Kasi ang mahalaga at ang maganda, sama-sama pa rin yung mamamayan. Pinaglalaban yung ating karapatan. Kasama ang mga bata, siyempre, 'di ba? O yan, ako mga pabati tayo, napakabilis ng oras. Matatapos na naman ng isang oras. Sige, Salome, batiin natin yung nakalagay sa ating screen. Ayan, Happy New Year kay Trisha na nakikinig ngayon at Happy New Year po sa lahat ng tagapakinig ng KN2K. Mabuhay po kayo from Ledor ng San Mateo. Ayan, si Ledor lagi nakikinig yan sa atin. At binabati ko rin pala ulit yung aking mga kamag-anak. Ipapabati ulit si Ate Chelay, Sang Corodel, si Claire, si Hannah, si Anika, yung aking mga tita sa Novaliches, sa Caloocan pala. Hello po sa inyo, si Tita Nita, Chahulita, si Chanelda, Ate Weng, Kuya Randy na kinasal kahapon, congrats. Si Edna, si Olen, mga pinsan ko, mga tito ko na nandun sa Caloocan. Hello po sa inyo, salamat sa pakikinig. Nico, may pabati? Yung lola ko dyan sa UP Diliman, si Lola Purita. Yan, nakikinig yan dyan sa Bernardo, no? Oo, Happy New Year po sa inyo, Lola Purita. Meron pang pabatiin sa Happy New Year po sa lahat ng family ko at sa lahat ng mga tiga-Sitio Militar. Ayan. Sitio Militar, hello, Happy New Year. Pagdiwang natin ng masayang bagong taon. Syempre, batiin natin ang mga staff, no? Ng Arxea ulit. Tito Rodel, hello, Happy New Year. Tita Lee, sa anak niyang si Andre, Tito Mulong. Oh, yes. Oo, at sa mga taga-PAI, Teacher Igo, Teacher May, Teacher Mariel, Teacher Letlet, sa mga taga-Batibot, Kagawad Libby, Teacher Lita, Tita Jem, Tita Jo, Teacher Abeng, sa mga taga-CRC, Tita Alec, Tita Jack, si Tito Yul, Tita Jemay, Tita Sara, at si Kulay, ang kanyang anak, si AB at si Elian, anak ni Tita Jack, si Tito Bruce, Tito Rene, si Tita Aisa, sa mga taga-Salin Lahi, Tita Ason, at si Odi. Hi Odi, Happy New Year. Si Tita Queen, sa mga pamangkin niyang si Cham, at si Thirdy, si Tito Carlo Manano, hello. At si Tita Vic Calvo, hi po sa inyo. At sa lahat-lahat ng mga nagsusulong ng karapatan ng kababaihan at mga bata, yung mga taga-Gabriela Women's Party, Happy New Year po sa inyo. Happy New Year po sa inyo lahat. Yes, sa mga miyembro at mga officers. Miyembro nanay ko dyan. Ayan, nanay ni Salome, hello po sa inyo. At sa kay Representative Emmy De Jesus, syempre salamat. Kay Tita Lana Linaban, thank you po sa pakikinig, sa pagsuporta, sa pagtulong. Tita Jang, of course, lagi nating kasama. Ang anak niyang si Viel. Hi, Viel. Happy New Year. Tito Carl Gala pala nakalimutan ang batiin, no? Hi, Tito Carl, sa iyong pamilya. Si Tita Pia Garduce, lagi ring tumutulong sa atin. Sina Tita Joms at iba pa. Ayun, maraming salamat dahil naging napakasaya, napakahitik sa kaalaman ng 6 na buwan na magkakasama tayo dito sa Kaya Natin To Kids. Pahabol daw po, hello kay MK. Magtatambo na naman sa hindi raw nabate. Hi, MK. At syempre, sa Manano family sa Oriental Mindoro, di ba? Nico, taga-Oriental Mindoro ka din. Ayan, at syempre binabati din namin yung mga batang nandito ngayon. Nakasama namin na super ang kukulit. Oo, naku, kanina pa maingay. Si Habagat at si MK at si Sarah. Meron nahulog sa upuan. Oo, may nahulog sa upuan. May pahabol kay Tita Raya. Sabi niya, tuwang-tuwa yung mga anak na nung binate si Kima at Mandy Gamanay. Yes. Pagbati rin daw mula sa lahat ng miyembro ng Gabriela Youth sa UP Diliman, UP Manila, Polytechnic University of the Philippines, St. Scholastica's College. Nako, alam niyo, miyembro din ako dati niya ng Gabriela Youth. At proud na proud ako. Wow. Diba? Sige, meron pa mga pabate?
Meron pa ba? Wala na po ata. Wala na. O Sa lahat ng sige. mga nakikinig, Happy New Year. Oo, sa lahat. Tama. Oo, linggo-linggo natin yung mga kasama. tagapakinig natin. Ay, hindi natin nakakalimutan Maraming yan. salamat, Siyempre, siyempre. mahal natin silang lahat. Maraming Happy New Year. salamat. Oo, at sana ay magkaroon tayo ng malaya, masagana at successful na 2013. O yan, ako. Oras na po. Naghihintay na yung ating kasunod na programa. Ang bilis-bilis kasi ng oras, no? Maraming salamat ulit sa mga pinakamamahal na mga tagapakinig at kaibigan. At dito po nagtatapos ang 6 na buwan na pag-ere ng Kaya Natin To Kids Season 2 at nawa ay magkaroon pa tayo ng Season 3. Yes, sa 2013 para kasi mamimiss natin sina Kuya dito sa DCXL. Para salamat ulit sa Gabriela Women's Party, sa DSWD NCR, sa DCXL, syempre, at sa lahat ng mga individual na nakatulong natin dito sa ating programa. Huwag kayong malungkot mga friendship dahil maaari nyo rin pa rin kaming balik-balikan ang mga episodes ng Kaya Natin To Kids sa ating YouTube channel. Mag-log on lamang sa www.youtube.com/Kaya Natin To Kids. At syempre, maraming salamat sa ating nakakwentuhan mula Hulyo hanggang Disyembre, lalo na sa ating mga tagapakinig. Tuloy-tuloy lang po ninyo kaming tsikahin sa Twitter. Bumisita lamang sa www.twitter.com/Kaya Natin To Kids. Tweet lang ng tweets, mga ka-friendship. At syempre, i-like nyo po ang Facebook page ng Artsea sa www.facebook.com/childrights. Mag-iwan kayo ng mga komento o kahit anong tanong sa pamamagitan ng Facebook. Maraming salamat po mula sa ikabuturan ng aming puso sa lahat na tagapagsanay at tumulong. Mga tito, tita, ate at kuya, syempre lalo na sa mga bida. Of course, sa mga bida. Diyan, yung kasama mga ba ako doon? junior broadcaster. Kasama Yan. ka doon. Lahat ng mga bata Syempre. nakasama natin. Junior broadcaster ng Bata News Network. Miss na natin yan. Oo, Miss na namin po kayo. Miss na namin po kayo. yung Tagaytay guys, no? And Yung mga mga pang trainers. Tagaytay, miss na namin kayo. Salamat. Ayan, ako, maraming salamat sa 6 na buwang pagsama sa amin na makinig, maaliw, maantig at pakikilahok sa isang oras ng natatanging programa ng mga bata para sa mga bata, kasamang kababaihan at buong pamayanan. Ang